At ngayon ay nandito pa rin ako sa Task Force Safe Media Center dito sa Camp Crame kung saan makakapanayam na natin si PNP Spokesperson Chief Superintendent Generoso Servo Jr. Sir, magandang umaga po. Yes, magandang umaga sa ating mga viewers. Sir, nabalitaan po namin kanina na meron po kayong statement na gusto nga sabihin sa publiko bago po mag-umpisa ang ating midterm elections. Well, actually, ang ating Chief PNP, si Police Director General Alan Lamadrid Purisima, ay yun nga po, nananawagan siya sa lahat ng mga kababayan po natin na ayun na be assured na ang PNP po natin 148,000 strong. Kami po ngayon ay talagang nakadeploy sa ating mga polling centers. More than 36,000 na voting centers around the country. Tinitiyak po ng Philippine National Police na ito'y magiging ligtas. We have security na nakadeploy sa mga polling centers na ito. At yun, for the next 12 hours mula sa pagbubukas ng ating mga botohan, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, kami po ay naandito upang tugunan kung ano man ang mga problema na related sa security ng ating mga kababayan. So sir, talagang masasabi natin na handang-handa ang mga pulis para sa midterm elections. Ngayon magpunta naman po tayo sa mga election-related violence. Nabalitaan po natin na ito po ay bumaba ngayong taon. Una-una, hindi naman natin dinidiskwento na may mga insidente pa rin ng mga election-related incidents na naitala ang PNP nationwide at katunayan, meron nga tayong ambush sa Hingog City na nabiktima nga yung ating mayor doon, si Mayor Gingon, at we have an incident sa Iloilo and some parts of the country. Pero ganun pa man, kung titignan natin yung kabuuang datos, yung pinaka-general situation when it comes to election-related incidents, masasabi pa rin natin na mas maganda ang sitwasyon natin ngayon, mas magandang, mas tahimik for 2013, marahil kung ikukumpara natin sa 2010, 2007, talaga namang malaki rin ang ibinaba ng mga insidente po ng election-related incidents. Sir, bakit po kaya ganito? Tingin niyo po ba may kinalaman po to sa preparation or saan po? Marami tayong factors na pwedeng tignan. Yun nga, sabi nga ng ating Chief PNP, General Purisima, ganun na rin yung ating Task Force Commander, si General Lontog. Tinitingnan nila rito yung maagang preparasyon ng PNP in cooperation with COMELEC. Kasi kung babalikan natin as early as June, hanggang mga November, talagang ang PNP talaga naghahanda na at nag-aaral na kung paano natin maisasakatuparan ng masasabi natin tahimik at ligtas itong ating halalan. Noong November, naglunsad po kami ng itinatag natin at pinagana yung tinatawag nating SAFE 2013, Secure and Fair Elections 2013. At yun nga po, yung maagang paghahanda na ito, we would more or less makikita natin factors kung bakit nung pumasok yung election period at ngayon, halalan, nakita natin na talagang handang-handa yung ating mga security forces. Okay, sir, magpunta naman po tayo sa mga gun ban violations po. Kahapon ay patuloy pa rin ang operations at sa katunayan ay may mga nahuli pa ata sa Cebu. Sir, pwede po ba kami makahingi ng statistics kung gaano na po karami ang nahuhuli natin? Yes, lahat po ng mga ipinagbabawal ng ating election laws ay talagang mahigpit na pinatupad ng ating Philippine National Police. Nagsimula nung pumasok yung election period noong January 13 ay talagang in-implement natin tong election gun ban at I want to report na mula January 13 to date naglalaro sa mga 3,200 ang mga persons natin na naaresto at more or less of the same number ng mga firearms na ating nakumpiska. Kasama rin nating hinuli yung mga ibang klase ng deadly weapons tulad ng mga balisong, other bladed weapons, pati na rin yung mga and we have confiscated likewise siguro mga more than 20,000 na mga assorted ammunitions. So that goes to show na ang PNP talaga napakaseryoso sa in-implement po natin ng mga election laws. Kasama na rin nating in-implement lalong-lalo kahapon nagsimula yung liquor ban.
Ito po ay sinimulan din natin kahapon at actually ngayon ay nananatili pa rin na in effect. Kahapon ang nakarating na report sa Camp Crame, nationwide, mga nasa 130 plus ang ating mga nahuli for election na liquor ban. At of that number, humigit kumulang mga 10 ang nanggaling sa Metro Manila. Bagamat meron pa rin, hindi rin naman ganun karami. No? As kung ikukumpara natin sa buong voting population, very minimal, very negligible yung number. So, pagpapatunay din yung ating mga kababayan, yun nga, tumatalima naman sa mga apila, sa mga advices ng ating mga authorities nang sa ganun, yun nga, malaya natin at tahimik na mairaos itong botohan natin sa araw na ito. Sir, talagang konti pa lang yung numbers no nung compared dun sa mga total percentage ng mga voters natin dun sa nahuli na sa liquor ban. Magpunta naman po tayo sa usapin ng vote buying, sir. Kaugnay ay kasama po kasi nung nahuli dun sa gun ban violator sa Cebu ay meron pong nahuli din ng mga facilitators ng vote buying. Tingin niyo po paano po tayo makakaiwas or paano po makakatulong ang publiko para po maiwasan or masugpo po itong vote buying? Well, ang panawagan natin sa ating mga kababayan ay makipag-ugnayan sa Philippine National Police kung may mga naobserbahan sila o nakikita na mga mga yung sabihin natin mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari sa kanilang mga lugar. Lalong-lalo na yung insidente ng vote buying na maaaring lumabas, lalong-lalo na sa araw na ito. I-report po nila ito sa PNP, o kaya i-report nila sa COMELEC. Umasa po kayo, ito i-action na natin ng mabilis. At nang sa ganun yun nga po, nais natin na ang eleksyon natin ngayon ay maging patas at matahimik. Maraming salamat po. At yan, narinig po natin si PNP Spokesperson Chief Superintendent Generoso Servo Jr. Maraming salamat po, sir.